At ngayon mga kapatid, ito ho pa rin ang pangunahing balita. Itinuturing daw po na oppression at harassment ni Vice President Sara Duterte ang panggigipit umano sa kanya ng pamahalaang Marcos para siya ay mapatalsik sa pwesto. Ayon po kay VP Sara, desidido daw po si Pangulong Marcos Jr. na masibak siya sa pwesto para maging Vice Presidente ang kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez. Binatikos din ni Inday Sara ang subpina ng NBI kaugnay po sa banta niya sa buhay ni Marcos Jr., ni First Lady at ni Romualdez. Giit niya, wala raw pong banta sa buhay ng Pangulo kung hindi siya mamamatay. Kung meron man daw po ay nasa panganib ay siya yun. Kaya binakbakan din niya ang PNP dahil daw sa nakakahiya umano na wala itong alam sa mga banta sa buhay niya, gayong meron din silang confidential fund. Patong-patong na reklamo naman ang isinampa ng PNP doctor na pinagtulakan ni Vice President Sara Duterte sa kasagsagan ng paglilipat sa ospital sa Chief of Staff na si Attorney Zulica Lopez noong Sabado. Reklamong direct assault, disobedience to authority at grave coercion ang isinampa ng doktor na si Police Lieutenant Colonel Van Jason Villamor. Laban po yan kina VP Sara, Colonel Lachica at ilan pang tauhan ng OVP. Nagugat ang reklamo ni Villamor nang atasan siyang sumama dapat sa paglilipat kay Lopez sa Veterans Memorial Medical Center papunta o galing sa Kamara. Pero hindi siya pinasakay ng Vice Presidente sa ambulansya at nakuhanan pangang itinutulak at binubulyawan ni VP Sara. Kumpiyansang PNP nakakatigan ng korte ang kaso nila laban kay VP Sara lalo't hindi naman daw ito immune sa anumang asunto. Samantala, kinumpirma ho naman ni Armed Forces of the Philippines o ng Armed Forces of the Philippines na magpapatupad sila ng balasahan sa Vice Presidential Security and Protection Group o VPSPG na nakatoka po sa pagbabantay sa ating Vice Presidente. Ayon po kay AP Chief of Staff General Romeo Browner, kasama po sa papalitan ang head ng VPSPG na si Colonel Raymond Lachica at ilang pang sundalo na ngayon po pinaimbestigahan ng PNP kasunod nga po ng komosyon sa paglilipat noon sa ospital kay Attorney Zulica Lopez. Papalitan sila ng ilang bagong pulis na inilipat mo naman ng PNP sa Presidential Security Command. Pagliliwanag ng militar, hindi naman aalisin ang lahat ng sundalo sa VPSPG at hindi rin daw po si General Browner ang uupong bagong commander nito. So yun, I will take over the VPSPG. It is still under the Presidential Security Command. Hindi ko po kayang gawin yon dahil marami po tayong iniisip na iba pang mga security issues ng ating bansa. At yan po ang tinig ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Naglabas naman ng questionabling matrix ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa pagdinig ng House Quad Committee sa posibleng connection daw ng mga illegal na pogo sa droga. Sa presentation ng PDEA, pinakita na konektado sa drug lord na si Alan Lim ang dalawang negosyanteng nagmamay-ari sa bodega kung saan nakuha ang higit 3 bilyong pisong halaga ng droga noon sa Pampanga. Malapit daw si Lim kay Senator Bongo pero hindi naman nila masabi kung konektado rin ang senador sa droga o hindi. Dito na sila pinagalitan ng mga mambabatas dahil sa questionabling laman ng kanilang matrix. Itinanggi rin ni Senator Go ang mga akusasyon at tinawag na irresponsable ang PDEA. Pero si dating Senator Antonio Trillanes na present din sa hearing, nagsabi na maglalabas siya ng hiwalay na matrix na mag-uugnay kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa droga. Pero kahapon din po kagabi meron din po nagpaalala kay Ginoong Trillanes na kung maaari daw sa kanyang pagharap sa komite ay meron siyang matibay na ebidensya at hindi po lamang daw news clippings gaya po ng sinasabi ng isang mambabatas. Samantala po naman may bago naman daw disbarment case ngayon na kinakaharap si VP Sara Duterte sa Korte Suprema. Abay naghain po doon mismo si Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Secretary Larry Gadon sa Korte Suprema kahapon. Ayon kay Gadon, kung siya nga ay na-disbar at nawalan po ng lisensya sa pagkaabogado dahil sa pagmumura, dapat daw po ay maging patas din ang hukuman at parusahan ang Vice Presidente matapos pong murahin at pagbantaang pang papatayin sina Pangulong Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ito na ay katlong disbarment case laban kay VP Sara. Pero ayon sa kanya, hindi na pa daw siya nagugulat dahil tatangkain daw talaga ang lahat ng kanyang mga kalaban para siya ay birahin.